Nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng dengue ang Calabarzon, NCR at Gitnang Luzon ayon sa Department of Health. At para naman masiguro ang sapat na atensyong medikal sa nasabing sakit, binuksan na ang dengue fast lanes sa mga ospital ng DOH. Si Creseline Catarong sa report. Ang buong lalawigan ng Cavite ay nasa alerto dahil sa nakaalarmang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa kasalukuyang taon. Ayon sa Provincial Health Office ng Cavite, ang bilang ng mga kaso ay 409% na mas mataas kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Sinabi ni Department of Health o DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na posibleng mangyari ang ganitong pagsirit sa iba pang probinsya kung hindi mag-iingat at hindi maglilinis. At alam po natin ang Cavite, kumikilos na rin po sila. Yung pagpanik po ng kaso, nakaugnay yan sa lamok. Dahil ang vector, ang nagdadala ng sakit ng dengue ay yung lamok na Aedes na tinatawag. Kumakagat yan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Tapos sa hapon, mga bandang alas 3 hanggang alas 6. Sa ulat ng DOH, mas mataas ng 64% ang naitalang kaso ng dengue ngayong taon kumpara noong 2024. Sa datos ng ahensya, umabot na sa 52,008 ang kabuang bilang mula Enero 1 hanggang Pebrero 22, 2025. Pinakamataas ang mga kaso sa rehiyon ng Calabarzon na mayroong 10,759 na kaso, 9,302 sa National Capital Region at 8,562 kaso sa Gitnang Luzon. Mga batang edad 14 pababa ang bumubuo sa 56% ng kabuoang bilang ng mga kaso ng dengue hanggang Pebrero 22 ng taong kasalukuyan. Binanggit ni Domingo na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso sa panahon na ito ay dahil sa climate change. Hindi anya karaniwan ang pagsipa ng bilang ng mga kaso ng dengue sa panahong ito dahil kadalasan itong nag-uumpisang tumaas pagpatak ng Hunyo kung kailan simula na ng rainy season. Tumaas ngayon yung bilang ng dengue cases kasi hindi natin inasahan yung ulan na napakaaga. Alam natin ang ulan, lumalabas yan mga bandang Hunyo, Hulyo. Ngayon, Pebrero pa lang, nagkaroon na ng mga shear line, ITCZ, easterlies na malakas yung buhos ng tubig. At kung saan maraming tubig at naiipon ito, nagkakaroon ng lamok, nanganganak sila, kitikite, dengue ang labas nito. Sa kabilang banda, ang dami ng mga naitalang namatay hango sa mga nagkasakit ay tinatayang 0.36% ngayong taon. Ito ay mas mababa kumpara sa 0.43% noong nakaraang taon. Isa sa nakikitang dahilan ng DOH sa pagbaba ng bilang ng mga namamatay sa dengue ay ang maagang pagpapatingin at mabilis na pagresponde sa pangangailangan ng pasyente para hindi na lumala pa ang kaso. Ibinahagi naman ng health official na bukas na ang dengue fast lanes sa mga ospital ng DOH para masiguro ang sapat na atensyong medikal sa mga pasyente nito. Hindi ho ito parang special na nauna sila dahil special. Dahil po, importante sa dengue yung maagang pagkilos. Pag ang pasyente ho ay dengue, hinahydrate kaagad natin. Yun talaga yung nagiging dahilan kung ba't hindi sila namamatay. So hindi ibig sabihin na pag dengue, ay antay ka muna dyan, mamaya ka na namin aasikasuhin. Yun po yung ibig sabihin ng fast lane. Hinikayat naman ng DOH ang publiko na magsuot ng mga damit na may mahabang manggas at pantalon, gumamit ng insect repellents, gumamit ng kulambo habang natutulog, at umiwas sa mga lugar na maraming lamok. Nanawagan naman ang ahensya na makiisa kasama ang mga lokal na pamahalaan sa taob, taktak, tuyo, takip na bahagi ng kanilang kampanyang Alas 4 kontra Mosquito. Ito'y naglalayong linisin ang mga daluyan o imbakan ng tubig na maaring pangitlugan ng mga lamok. Karamihan sa mga naitalang kaso ng dengue ay nagpakita ng mga sintomas gaya ng mataas na lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan, pagsusuka at pananakit sa likod ng mata. Payo naman ng Health Department, agad na magpakonsulta kung makaramdam ng mga sintomas na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.